Ginoong Chu, hindi ba't sinabi mo, bibigyan mo ako ng 7 araw? Ginoong Chu, ayaw ko. Yakapin mo ako. Ano? Ginoong Chu, bakit ang lamig-lamig ng katawan mo? Hayaan mo akong magyakap sa'yo sandali. Parang hindi na gaanong malamig. Mas mabuti na ba? Nakahanap ng match ang ospital para sa operasyon. 1 milyon ang gastos. At may mabuting loob na nagbayad na rin. Talaga? Alamin kung sino. Kailangan natin pasalamatan ng mabuti ang taong iyon. Hindi na kailangang maghanap. Sinabing doktor, lahat ito ay gawa ng buhay na Hades. Ng pag-ayos ni Chumohan. Siya pala. Yun pala, ang buhay na Hades na ito ay may mabuting kalooban din. Ginoong Chu. Salamat sa pagtulong mo sa kapatid ko sa paghanap ng match. At sa pagbayad ng gastos sa operasyon. Isang simpleng bagay lamang, huwag kang mag-alala. Kuya, narinig ko na ikakasal ka na. Espesyal kong dinala ang mga regalong ito para sa iyo. Espesyal ba? Ano ang ginagawa ninyo? Alisin niyo agad yan. Ang kuya ko ay may malubhang sakit sa lamig at hindi na rin tatagal. Ang mga ito magagamit pa. Kung lalabanan mo pa ako, papatayin kita, umalis ka. Naiwang, ano nang nangyari? Kahit na napakamakapangyarihan ni Ginoong Chu, simula pagkabata ay may malubhang kondisyon sa lamig. Tuwing ina-attack siya, parang nasa loob siya ng imbakan ng yelo, sobrang lamig at napakahirap. May tsismis na hindi siya abot ng 30 taong gulang. Ito si Ginoong Chu na pangalawa. Palagi niyang ipinapadala ang mga masamang panaginip na ito. Nagnanais na maagang mamatay si Ginoong Chu para agawin ang mana. Ah, ganun pala. Ginang. Sabi ng manggagamot, ang kondisyon sa lamig ni Ginoong Chu, tanging kayo lang ang makakagamot. Makipagtulungan na lang kayo kay Ginoong Chu. Iligas niyo na siya. Ako. Ginoong Chu. Bakit ang lamig-lamig ng katawan mo? Hayaan mo akong yakapin ka sandali. Yun pala, ang pakakasalan niya ako. Ay para lang mabuhay siya. Nakahanap ng match ang ospital. 1 milyon ang bayad sa operasyon. Naibayad na rin ng mabuting loob. Lahat ng ito ay inaayos ni Ginoong Chumohan, ang living conqueror. Napakarami na niyang tinulong sa akin. Dapat ko bang suklian siya ng maayos? Ginang.
Sa card na ito ay may 100,000,000 allowance sa inyo ni Ginoong Chu. Tinanggap ba niya ang pera? Opo. Sabi ni Nay Wang, hindi siya nagdalawang isip. Nagmamalaki pa ang babaeng yan na hindi siya yuyuko sa pera. Ano naman ngayon? Hindi ba't? Ginoong Chu. Lalong lumalala ang lason ng lamig. Ang pinakamahalaga ngayon, kailangan niyang magsiping agad sa ginang. Opo. Ginoong Chu, nawala ang ginang. Baka naman, kinuha ng ginang ang pera at tumakas na? Habulin siya. Opo. Nahanap na po. Pumunta ang ginang sa templo ng Golden Mountain. Gusto kong bilhin lahat ng blessing cards ninyo rito. Tagapag-alaala, mukhang napakahalaga sa inyo nang nagbigay ng estatwa. Siya ang aking asawa. Nais ko siyang mabuhay ng matagal. Amitabha. Ang mabuting tao ay may mabuting kapalaran. Makakamtan ninyo ang inyong nais, tagapag-alaala. Anong ginagawa mo? Ginoong Chu, bakit ka nandito? Tingnan mo. Sabi nila, epektibo ito. Sana'y maging malusog at masaya si Chumuhan, laging nakangiti araw-araw. Malalampasan mo ang lamig, kaya mo yan, Ginoong Chu. Yun pala, dumating siya para ipagdasal ako. Uwi na ako, hindi ko kailangan ang mga ito. Talagang isa siyang buhay na demonyo. Ginoong Chu, bumaba ang temperatura ninyo, mawawalan na ng kontrol ang lamig. Kailangan ninyong magsama agad ng iyong asawa. Ginoong Chu. Bumili ng mga bagay na gusto niya. Alahas, bag, mas marami, mas mabuti. At saka, humanap ng mapagkakatiwalaang tao para ampunin ang kapatid niyang lalaki. Tiyaking may sapat siyang pagkain at damit. Nga pala Ginoong Chu, bukas ng umaga ang flight ninyo. Papunta sa City para sa Financial Summit, dinala ko na ang mga dokumento. Pito ng Hunyo, birthday niya. Ito ng Hunyo, bukas na pala. Kanselahin ang bukas na pagpupulong. Ginoong Chu, ipagpaliban ninyo ang summit na 3 taon bago isagawa, para lang. Paalang sa kanyang birthday? Ituring na lang natin itong isang paalam na party para sa kanya. Maghanda ka ng mabuti, handa na ba ang birthday party? Ayon sa inyong kagustuhan, naipadala na ang mga imbitasyon sa mga kilalang tao. Lahat naipadala na, pati ang mga kaklase ni Ginang noong kolehiyo. Inimbita ko rin, ayon sa inyong utos. Sabihin mo pumunta siya sa Lihaw Hotel ng eksakto sa oras. Opo. Kaninong birthday party ito? Napakasagana, hindi ko alam kung sino ang napakasuwerte.
na ang buhay na demonyo ng isiti na si Chumohan, ang personal na nag-ayos ng birthday party. Nga, Bakit ako pinapunta rito ni Ginoong Chu? Magtitinda pa ako mamayang gabi, iiwan ko muna ito rito. hindi ba't kaklase namin sa kolehiyo? Si Zawing. Amoy mahirap, yung 5 pisong lumang kamiseta mo. Mukhang luma na, ano, hindi ba? Dumating ka rin para sa birthday party ni Ginoong Chu. Hindi, naghihintay lang ako ng tao. Kian, hindi ba pinsan mo si Zawing? Naging girlfriend ka na niyang Masterson, samantalang siya. Laging may daladalang lumang bag, nagtitinda kung saan-saan, et dahil naging girlfriend ako niyang Masterson, kaya nakarating ako sa napakagandang lugar na ito. Ikaw na nagtitinda, hindi ka ba nahihiyang pumunta rito? Tulad mong basura sa night market, dapat lang na mabulok ka sa kalye. Ano nang ginagawa mo? Itong kalawang na to, tawag mo pa riyan ay kwintas. Talaga lang. Ito si Emerson, ang administrator ng Chu Group. Gumastos siya ng 100,000 para kay Kian. Para mabili iyong maningning na kwintas, iyon ang tunay na produkto. Tao na dukha, nagtitinda lang dito. Mas maganda pa kung magpupunta ka na lang sa lansangan para maghanap buhay. Ikaw, Ikinalat mo itong mga basura dito. Hindi ka ba takot na magalit si Master Chu? Papaalisin ka sa Yicheng. umalis ka agad. Huwag kang magpakahiya dito. Umalis ka na, magpakahiya ka lang dito. Ang hirap mong tignan, umalis ka na. Umalis ka na, huwag ka nang dito manatili. Sobrang nakakahiya. Ama, Umalis ka na. nandito ka pa, ang hina ng estado, sobrang nakakahiya. Umalis ka na, umalis. Sobrang nakakahiya. Ginoong Chu, dumating ka na, aalis muna ako. Ito, Ika ka ngayong may karawan. kaarawan ko. Nakalimutan ko na. Simula nang mamatay ang aking mga magulang. Maraming taon na akong hindi nagdidiwang ng kaarawan. May tao ba? Dalhin niyo ang ginang para magpalit ng damit. Sunod na, tawagin natin ang pangunahing bisita ngayong araw. Ang Ginang Chu, ang ningning niyang pagdating. Bakit ang ganda niya? Ito ba si Zawing? Ang ganda. Si Zawing ba talaga ito? Ang ganda niya. Ito nga si Zawing, ang ganda-ganda niya talaga. Ang ganda. Ang ganda talaga. Ang ganda ni Zawing. Sobrang ganda naman. Diyos ko, hindi ba ito si Zhao Ying? Sobrang ganda talaga. Bakit siya, ngayon ay, asawa ni Ginoong Chumohan. Ang salusalo ng kaarawan ni Miss Zawing. Maligayang pagdating sa lahat ng mga bisita. Paano naman nangyari ito? Ang asawa ni Master Chu, siya, si Zawing pala talaga. Kaya pala napakagarbo at engranding celebration. Pala itong pagdidiwang ng kaawan ng Ginang Chu. Tayo-tayo lahat, batiin natin si Miss Zawing. Maligayang kaarawan. Sandali lang. Sino ang nangahas na apihin ang asawa ko ni Chumuhan? Master Chu, nagkamali ako. Hindi ko talaga alam. Ito ang iyong asawa. Chu Ginoo, nagkamali ako. Chu Gino, maawa ka. Chu Gino, Chu Gino. 3 minuto, palayasin sa lungsod ng Ye. Chu Gino, maawa ka. Chu Gino. Maghiling ka. Ano kaya ang hiling ni Binibining Zhao? Sabi nila,
pag pinatay niya ang kandila at tumingin sa kung sino. Ang hiling niya ay may kinalaman sa taong iyon. Ginoong Chu. Ang lamig. Ginoong Chu. Bakit ang lamig-lamig ng katawan mo? Yakapin kita sandali. Nakakatawa, paano ako magkakagusto sa isang taong malapit ng mamatay? Gaano katagal ang itatagal ko? Isang araw, ang lamig na lason ay kumalat na sa buong katawan. Ngayon, kailangan mong makipagtalik kay Binibining Zhao agad para mapahaba ang buhay mo. Ayong dalawa ni Binibining Zhao, isa lang ang mabubuhay. Ngayon ay Kixi Festival. Binigyan niya ako ng kaarawan. Dapat ko rin bang bigyan siya ng regalo bilang pasasalamat? Wang Ma. Asawa. Wang Ma, ngayon ay Kixi Festival. Naghandog ako ng regalo kay Ginoong Chu. Sa tingin mo magugustuhan niya ba ito? Wang Ma, ikaw, ano ang nangyari sa iyo? Asawa, laging iniiwasan ni Chu Ginoo ang Kitsi Festival. Tuwing araw na ito ang kanyang pinakamalamig na araw. Bigla bababa ang temperatura niya at magdaranas na matinding lamig. Isasara niya ang sarili sa madilim na silid. Asawa, si Chu Ginoo. Talagang napakahirap ng kanyang dinanas. Kung hindi pa kayo magkatalik, si Chu Ginoo, baka hindi na niya kayanin. Chu Ginoo, sapat na ang oras, kailangan mong maging mabilis at makipagtalik kay Binibining Zhao. Kung hindi, talagang hindi ka na mabubuhay pagkatapos ng gabi na ito. Chu Ginoo. Tingnan mo ang mga bituin sa kalangitan. Lahat ay nagniningning para sa iyo. Ginoong Chu. Nais kong sa bawat araw na susunod, huwag kang mamuhay sa kadiliman at pagdurusa. Nais kong palagi kang painitin. Mahal. Ano ang tawag mo sa akin? Mahal. Pagkatapos ng kasal, siguradong mamamatay si Miss Zhao. Isa lang sa inyong dalawa ang mabubuhay. Ano nang nangyari sa'yo? Wala kang karapatang tawagin akong asawa ngayon. Chu, ang kalagayan mo ngayon ay nasa critical na punto. Gagamitin ko na ang huling hininga. Panandalyang mapapanatili ang iyong hininga, ngunit hanggang 7 araw lang. Hindi na pwedeng patagalin ang kasal. Humanap ka ng paraan para mabuhay kami pareho ni Zhao Ying. Hindi mababago ang tadhana.
Isa lang sa inyong dalawa ang mabubuhay. Kung ganoon, babaguhin ko ang tadhana. Kung magkaroon man ng kahit anong mangyari kay Zawing pagkatapos ng kasal. Ikaw ang unang magiging sakripisyo. Chu, ako. Chu, talagang nahulog na ang loob niya kay Zhao Ying. Chumuhan kung ayaw mo sakin. Bakit mo pa ako pinakasalan? Mas mabuti pang maghiwalay na lang tayo. Aalis na ako ngayong gabi. Zhao Ying. Ang tapang mo, ha? Nag-aalsa ka na? Wang, nasaan si Zhao Ying? Chu. Umalis na ang misis kaninang hapon. Kunin ang lahat ng footage, hanapin si Zhao Ying. Sage. Chumuhan, magkanya-kanya na tayo mula ngayon. Ayoko nang bumalik sa'yo para magpanggap. Mohan, kuya, nakauwi na ako. Hello, tignan nyo kung may magustuhan kayo. Maganda to ah. Ayoko nito. Tara na, alis na tayo. Hoy, di ka ba nakakakita? Di ba ito yung limited edition na ginamit sa Paris Fashion Week? 10 lang to sa buong mundo at nagkakahalaga ito na mahigit 500,000. Malaking problema to para sa batang to. Pasensya na po, pasensya na. Hindi ko sinasadya. Babawian ko na lang po kayo. Babawian. Alam mo ba kung magkano tong sapatos? Pasensya na po. Nagbebenta ka lang ng basura. Paano mo babayaran to? Ako ang magbabayad para sa kanya. Mohan, kuya, sinundo mo ba ako? Bakit ka umuwi? Di ba nag-aaral ka pa sa abroad? Gadwat na ako. Kakababa ko lang ng eroplano at nag-ikot lang. Tapos nadumihan niya yung sapatos ko. Sinusumbong ko lang siya. Sino ang nagbigay sa'yo ng lakas ng loob na galawin siya? Mag-sorry ka sa kanya agad. Magsorry ako sa kanya. Sino ba siya? Asawa ko siya. Asawa? Kuya Mohan, ikakasal ka na? Kung ayaw mong mag-sorry, huwag ka nang pumasok. Sa bahay ng pamilya Chu sa hinaharap. At lahat ng perang ginastos mo noon, galing sa pamilya Chu. Sa hinaharap sa babaeng may-ari ng Chu. Maging mahinahon ka. Aumanhin. Ang mga gamit mo may mag-aayos. Sumama ka na sa akin. Ako. Bakit mo pa ako hinahanap? Maghihiwalay din naman tayo. Maghihiwalay? Paano kung gusto ko pang ituloy? Kahapon. Malinaw na. Sinabi niyang ayaw niyang matapos. Gusto ba niya ako? Bukas ay ang kasal ng aking ama. Kailangan mong dumalo. Bilang asawa ni Chu. Ama mo.
Yung kabit at anak sa labas na inalagaan niya sa labas ng maraming taon. Sa wakas papasok na sa bahay. Ed. Mukhang talagang may pagkakataon tayo. Naimbestigahan kita. Mababa ang pinanggalingan mo, may kapatid ka pang may sakit. Para mapakasalan ka ni Kuya Mohan, talagang may paraan ka. Sa totoo lang, kami lang ay. Ano lang? Huwag mong isipin na sa paggamit ng konting daya, makakapasok ka sa mayamang pamilya. Kapag pumasok na si Auntie Wang sa pamilya Chu, wala kang magandang buhay. Pamilya Chu, sa wakas nakapasok na ako. Ikaw si Zhao Ying. Hoy, Zhao Ying. Gayon ay ang kasal ni Auntie Wang. Ito lang ang dala mo. Auntie, maligayang kasal. Ito ang espesyal kong piniling jade bracelet para sa inyo. Sana magustuhan ninyo. Si Keir talaga, maalalahanin. Ito ang regalo ko, kaunting pagmamahal. Sige, sa kasal ko, ikaw na manugang, umalis ka diyan. Huwag kang makasagabal sa paningin ko. Boss Chu, Nasaan na ang asawa? ang sasakyang susundo sa asawa, pumunta na sa lumang bahay. Pumunta sa lumang bahay. Kilala ko ang mga Chu. Kung siya lang mag-isa, siguradong malalagay siya sa alanganin. Boss Chu, alas negatibo 5 na. May meeting pa, kung ikaw ay. Kanselahin lahat. Sage. Maraming salamat sa inyong lahat sa pagdalo sa aking kasal sa kabila ng inyong abala. Magsaya kayo at mag-enjoy. Bilang pasasalamat sa inyong pagdating at para magdagdag ng saya sa handaan, ang aking anak ay naghanda ng maliit na laro. Narito ang mga alahas, limitadong koleksyon, at misteryosong premyo. Kumuha lang kayo ng basta-basta para lang mag-enjoy ang lahat. Tara na. Manang, ikaw na. Ako. Baka huwag na lang. Paano naman yon? Maligayang araw ngayon ng mga magulang. Hindi ba gusto mong makisaya? Halika na, Manang. Tulong. Alisin mo iyan. Mukhang sa lahat ng tao rito, ikaw ang pinakamalas, kuya. Sabi ko na, ang babaeng ito na napangasawa mo ay tiyak na hindi magugustuhan. Mabuti yan. Gayon ang unang araw mo rito. Dapat magtakda ng tuntunin. Nakakainis sa araw ng kasal. Ginulo mo. Nandito ka ba para sirain ang aking kasal? Manang, pasilang ng daga yan? Bakit kailangan? Sumigaw ng ganyan? Totoo yun. Nag-enjoy ang lahat. Tingnan mo ang ginawa mo. Duwag. Kayong lahat. Ang kakaiba mo. Anong isinisigaw mo rito? Baka isipin ng iba na ang pamilya Chu ay inaapi ka. Sobrang sama ninyo. Anong iniisip mo? Linisin mo yan. Nakakahiya talaga kay Mohan. Ano na naman ang problema mo? Maligayang araw, nakakainis talaga. Manang, kahit na hindi ka nasisiyahan sa pamilya Chu, hindi mo kailangang gumulo ngayon. Ang asawa ni Mohan ay talagang walang modo. Totoo yun. Sinira ang kasal ng matatanda. Napakawalang hiya. Hindi ako. Dahil sa'yo, naging ganito, bakit hindi? Mag-alay ka ng saa sa lahat at humingi ng tawad. Ang pag-alay lang ng saa ay hindi sapat para magpakita ng sinseridad. Ano pa ang gusto mong gawin?
magbigay ng lumuhod sa ibabaw, para makita ang taimtim na pagsisisi. Sobra nga talaga, pero mali ang ginawa mo. Kailangan mong aminin ang pagkakamali. Hindi ko sinasadya. Lumuhod ka na at humingi ng tawad. Pati ninong mo'y nagsalita na para sa'yo. Huwag ka nang magpakatigas. Nga. Lumuhod, mas totoo kapag may dugo. Ate, lumuhod ka, magbigay ng sa mga magulang. Apos na ito. Ang pagkilala ng pamilya Chu. Nakasalalay sa'yo. Ete, tulungan kita. Ayaw ko. Ano ng drama? Ginulo mo ang kasal ko. Magaan pa ang pagluhod sa basag na salamin. Nga, wala ka namang ibang alam kundi makagulo. Ayaw ko. Humingi ka na ng tawad sa bagong kasal. Huwag mong abalahin ang magandang oras. Kunin nyo ang cellphone, mag-picture, siguradong viral bukas. Sige, tapos na ang pag-aalay ng itali at itapon sa tabi. Hindi ka karapat-dapat sa handaan ngayon. Ayaw ko, bitawan niyo ako. Hanner, masaya ako na dumating ka. Kuya Mohan, dumating ka rin. Ang tagal kitang hinintay. Nasaan si Zawing? Zawing. Si Zawing lang ba ang nasa isip mo? Ano nang meron siya na wala ako? Saan si Zawing? Nasa kanya ang mga paa. Paano namin malalaman kung saan siya pupunta? Baka naman. Tumakas siya kasama ng ibang lalaki. Hanner, maligayang araw ng kasal ng tatay mo. Dahil nandito ka na, uminom ka ng alak. Zawing. Tumayo ka. Kuya, may mas mabuti kang mapapangasawa. Bakit ito pa? Kahihiyan, nagpahiya sa lahat. Kuya, wala akong kinalaman. Bakit mo ako sinuntok? Nababaliw ka na ba? Kapatid mo yan, ang tindi ng tama. Nanay, tulungan mo ako. Sasaktan niya ako. Chumohan, una ang asawa mo. Ginulo ang kasal, ngayon ikaw naman. Ano ba talaga ang gusto nyo? Chuhen Biao, tingnan mo. Inaapi ang asawa mo. Bingi ka ba? Hanner, sinasabi lang nila kay Zhao Ying. Nagbibiro lang sila. Huwag mong seryosohin. Biro. Mga tao. Hawakan siya. Nanay, tulungan mo ako. Atay. Anak ng tupa, pa sa isang dayuhan, sinaktan mo ang iyong kapatid, ginawa mo ang masama. Sinaktan mo siya, sino ang magmamana ng ari-arian? Ikaw ba ang asahan? Xiaohan, nagwala ka sa kasal ng iyong ama. Anong klaseng asal yan? Xiaohan, bagong kasal lang ang iyong madrasta. Sa araw na ito ng kasyahan, huwag mong sirain ang saya ng lahat dahil sa isang babae. Anak, okay ka lang ba? Nababaliw ka na ba? Kapatid mo siya. Siya ang tagapagmana ng pamilya Chu. Magmamana ng ari-arian. Ang bilis-bilis, naghihintay na ba kayong mamatay ako? Medyo nagmamadali ka ba? Pa ito sa pamilya Chu. May karamdaman ka sa laming. Kailangan mong mamatay. Kailangan kong bigyan si Naman Li at ang anak niya ng isang katayuan para makabalik sila sa angkan. Ano ang mali ko? Tama, kung mala ang anak ko, kapag namatay ka, huwag kang umasa sa anak ko na maglilibing sa iyo. Nagsisinungaling ka. Hanggat nandito ako, hindi siya mamamatay. Sinasaktan mo ako. Naghimagsik ka.
Kayo ng ina mo, hindi kayo dapat. Sinasaktan si Zoeying. Hindi kayo inilibing, mabait na yon. Ano ang gagawin mo? Mga tao. Gusto mo ng basag na bubog? Pagbibigyan kita. Ayoko. Huwag. Bitawan mo ako. Oh, si Jay. Ngayon, ikaw ba ang nagpaluhod kay Zoeying? Na ganito rin ang pagkakaluhod? Lumuhod ka sa akin. Ito ang kapalaran ng sinumang saktan ang asawa ko. Chu Zhenbiao, tulungan mo ako. Tulungan mo ako agad. Ganito ang trato sa nakatatanda. Talagang naghimagsik na sa langit. Chu Mohan, anak ng tupa. Huwag kang magpakalabis. Mukhang masarap ang kinain nyo. Mas mabuti pang huwag na ituloy ang handaan sa kasal. Sakit. Anak ng tupa. Sadyang ginagawa mo akong kahiyahiya. Sa harap ng mga kamag-anak at kaibigan. Puputulin ko ang relasyon nating mag-ama. Mabuti. Yan mismo ang gusto ko. Ano ang sinabi mo? Simula ngayon. Ang lahat ng allowance ng pamilya Chu ay freeze. Ah, na pala. Ang iyong limited edition na Rolls Royce bukas ay lalabas na sa second-hand market. Ikaw, hindi ka mapagmahal na anak. Chumohan, kailangan bang gawin mo yan ng ganito? Gusto mo ba talagang gutumin kami? Wala itong kinalaman sa akin. Ako ang pinuno ng pamilya Chu. Si Zoe ang aking asawa at ang ginawa nyo. Sa aking asawa, yan ang dapat na kapalaran nyo. Gusto ko nang umuwi. Sige, uwi na tayo. Boss Chu, hinahanap ka ng master, may kinalaman daw. Sa pagliligtas kay Mrs. Wang mama, Chuye. ihatid mo muna siya sa taas. Opo. Babalik ako agad. Tara na. Chuyi, naisip ko na ang paan, pero Sabihin mo, para masigurong ligtas si Mrs. Kailangan ang dugo mula sa puso mo bilang gamot. Pero, magdudulot ito ng matinding sakit sa iyo. basta maliligtas siya. Kahit anong gawin sa akin, okay lang. Hindi ko inakalang ang malamig na puso ni Chuyi ay magkakaroon din ng tunay na pagmamahal. Nandiyan ka na, binibini. Master. Ano ang kalagayan ng kuya ko ngayon? Bakit niya ganoon katindi ang pag-aalala? Kay Zaoying. Binibini. Si Zhao Ying ang dinala ni Chuyi para gamutin ang lamig sa katawan, dati walang lunas. Pagkatapos ng kasal, siguradong mamamatay si Zhao Ying. Pero iba na ngayon. Tingnan mo. Ito ang tanging lunas, gawa sa dugo ng puso ni Chuyi, na pinroseso para maprotektahan si Zhao Ying. Pagkatapos ng kasal, Ano? Dugo ng puso. ikaw na muna, binibini, ayusin ko lang ito. Ipapadala kay Master Chu. Ah, ganun pala. Chu Mohan. Si Zaoying lang pala ang gamot mo. Pero umibig ka. Sige, gusto mong mabuhay, pero gusto ko siyang mamatay. Miss, aalis na muna ako. Master Chu, gamot ito na may bahay, ipahid sa birthmark niya para mabuhay. Sa Sigurado. Ano nang nangyari sa iyo? Masama ba ulit pakiramdam mo? okay lang. Masakit pa ba?
Hubarin mo damit mo. Ikaw ano nang gagawin mo? Ngayon? Chu. Ano to? Para to sa pagdaloy ng enerhiya. Tayo gagawin ba natin yun? Ikaw bahala. Ako. May desist defense ako bukas. Baka bukas na lang gabi. Sige, bukas na lang gabi. Itinang na, tung si Chumohan, ang yabang. Grabe ang kapal ng mukha. Ma, kakapasok lang natin. Hirap na hirap tayo para makaroon ng lugar. Dahan-dahan muna. Bakit hindi si Chumohan? Hindi ba't hindi siya abot ng 30 taon? Sabi ng putnang na, basta nandito siya, hindi mamamatay si Chumohan. Baka yung putnang na yun ang makakapagpagaling. Sa lamig sa katawan ni Chumohan? Kaya pala. Mochong, ikaw ang magmamana ng negosyo. Ano nang gagawin natin? Kailangan siyang mamatay. Habulin. Nasaan siya? Mga tanga, yung mamamatay na tao, hindi nyo mahabol? Mga walang kwenta, hanapin nyo. Inaatake siya ng lamig, hindi siya makakalayo. Dapat mamatay si Chumohan. Sa susunod na taon, anibersaryo ng kamatayan mo. Nasa West Street Middle Road ako. Bilisan mo. Hoy, Boss Chu. Hala, delikado si Boss Chu. Bilisan. Sumunod kayo sa akin, sa West Street. Hindi tama. Tiyak na inatake na naman ng lamig si Boss Chu. Kailangang agad na ipaalam sa may bahay. Ngayon, si Zhao Ying ang magbibigay ng kanyang desist defense. Ang aking papel ay... Sagutin mo ang tawag, may bahay. Lahat, sumama kayo sa akin, sakay na. Sige, iyon na ang lahat ng aking mga punto. Salamat sa inyong pakikinig. Professor Lee, may emergency ako. Zhao Ying, saan ka pupunta? May isa ka pang defense. Guro. Hindi na ako sasagot. Hindi ka gagraduate niyan. Chumuhan, nasaan ka? Pupunta na ako sa'yo ngayon. Huwag kang pumunta, delikado. Mamamatay ka kung pupunta ka. Chumuhan. Kung mamamatay, sabay tayong mamatay. Hintayin mo ako. Bitawan niyo ako. Ano ang ginawa niyo kay Chumuhan? Manang, dumating ka rin. Chumoksyong. Ano ba
talaga ang gusto mong gawin? Ano ang gusto kong gawin? Dahil nandito ka na, maging mabait ka naman at ipaunawa sa'yo ang katotohanan. Akala mo ba talagang mahal ka ni Chumohan? Huwag kang magpaloko. Isa siyang ganap na sinungaling. Nagsisinungaling ka. Hindi ako magpapalaso ng isipan niyo. Matigas talaga ang ulo mo. Lumapit sa'yo si Chumohan. Paalang patayin ka. Hindi ako naniniwala sa kasinungalingan mo. Magdudusa ka rin. Mukhang magaling talagang manloko ng babae ang kuya ko. Alam mo ba? Napakalaki ng paloloko niya sa'yo. Kapag nakipagtalik ka sa kanya, ikaw ay... Ano pang hinihintay nyo? Sugurin nyo. Hintayin mo lang. May bahay, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Hanapin niyo agad si Chumuhan. Bilis, maghiwa-hiwalay tayong maghana. Chumuhan. Ginoong Chu, gumagaling ka na ba? Hindi. Gusto ko pa. Ginoong Chu, hintayin niyo kaming makauwi. Yung gusto kong tuluyang pagalingin ka. CJ, huwag mo na akong tawagin Ginoong Chu sa hinaharap. Tawagin mo akong asawa. Ano ang nangyari? Masama ba ang pakiramdam mo? Wala naman. Maliligo muna ako para magising. Ngayon, yung babae na yon. Dapat kasalukuyang nagpapaligaya sa Mohan. Hayaan nating malaman niya. Gusto mo bang malaman kung bakit? Si Mohan ang napili ko. Pagkatapos ng unang gabi, siguradong mamamatay si Ginang. Bilhan mo ng magandang puntod ang babaeng ito. Kaya pala, ginagamit niya ang buhay ko para iligtas ang sarili niya. Bakit ikaw ang nagtaksil sa akin? Alam mo na palang mamamatay ako. Ba, Alam ko, kaya pala ang bait mo sa akin. Para lang makuha ang buhay ko. Zhao Ying. Magkasama tayo habang buhay. Chu, huwag mo muna siyang pakasalan. Pinalitan ang gamot, pek yon.
Zhao Ying. Boss Chu, tumakas si Master Giyuan. Ano? Hukayin ang lupa, hanapin siya. Sage. Doktor, kumusta na siya? Pasensya na, MR Chu. Bumigay na ang mga organ ni Ginang. Ginawa na namin ang lahat. Paano nangyari yon? Bakit mamamatay siya? Hindi niyo siya inalagaan ng maayos. Tulungan niyo siya. Bilisan niyo, tulungan niyo siya. Pakikidalamhati, MR Chu. Zhao Ying. Zhao Ying, gising ka. Zhao Ying. Zhao Ying, gising ka. Zhao Ying. Zhao Ying. Zhao Ying, gising ka. Zhao Ying. Ano ang nangyari sa iyo? Bakit ang lamig ng katawan mo? Gusto kitang painitin palagi. Zhao Ying. Boss Chu. Nasaan si Zhao Ying? Pupunta ako para makita siya. Boss Chu, ang asawa mo ay pumanaw na. Dahil sa kakaibang sakit, ang kanyang labi ay dinala ng ospital. Pasunugin. Bakit? Bakit hindi mo pinigilan? Bakit? Paumanhin, Boss Chu. Bakit? Boss Chu. Miss Zhao, paumanhin, ako ang may kasalanan. Ngayon, ililigtas kita sa kabilang buhay. Et. Tingnan mo, sabi nila epektibo ito. Sana maging malusog at masaya si Chumuhan. Umingiti araw-araw.
Labanan ng lamig, kaya mo iyan, Demis Chu. Palang. Para sa akin pala siya nagdasal. Ang singsing na ito. Dapat talaga sa'yo. Ako. Ang may utang sa iyong kasal. Ikaw lang ang babaeng makakasama sa tabi ko. Tiyahin, bumili ka ng candy apple, masarap ito. Tiyuhin, bumili ka ng candy apple. Candy apple, candy apple. Magkano itong candy apple? 2 piraso, 10 piso. Para sa'yo. Salamat, ete. Tara na. Kunting ipon pa, panggamot na ni nanay pagdating ng panahon. Gagaling na agad si nanay. Candy apple, maasim at matamis. Nuan-nuan. Nanay, Ba't lumabas ka ulit para magbenta ng candy apple? Kung ganyan ka, baka maagaw ka ng masasamang tao. huwag kang mag-alala, nanay, malaki na ako. Kaya ko nang alagaan ka. Kumita ako, kunting ipon pa, makakabili na ako ng gamot mo. Baka makalakad ka na at makapaglaro tayo ng taguan. Mabuti naman, 1 buwan kitang ginamot. Nagising ka rin. Ikaw ba? Isang master ang nadala nito sa'yo. Binigyan niya ako ng pera, pinakiusapan akong pagalingin ka. Mabuting tao pala ang nagligtas sa akin. Salamat sa inyo. Walang pakiramdam. Dahil sa espesyal mong katawan, pinilit kang palitan ang buhay ng iba. Bagamat nakaligtas ka, nasira ang nerves mo kaya hindi ka makakatayo. Wala na rin akong magagawa. Nuan-nuan. Hindi na makakatayo si Mama. Huwag na bumili ng gamot. Itabi muna. Para sa kindergarten ni Nuan-nuan. Ayoko. Gusto kong gumaling si Mama. Kapag nakita na natin si Papa, magkakaroon na tayo ng pera. Pangako sa Mama. Huwag mo nang banggitin si Papa. Pasensya na. Kasalanan ko. Pulubi, nagnegosyo ka rito nang hindi nagkatanong. Akin ang lugar na ito. Hindi lang iyo ang kalsada. At saka, hindi naman kami nakakaabala sa'yo. Sumasagok ka pa. Kunin mo yan. Bitawan mo siya. Umalis ka. Mama, huwag mong hawakan si Mama. Mama, okay ka lang ba? Mama. Mama, okay ka lang ba? Mama, okay ka lang ba? Mama. Para. Tito, pakiusap, tulungan mo si Mama. Malapit nang mawala ng malay si Mama, pakiusap tulungan mo. Malapit nang mawala ng malay si Mama. Anong nangyari? Bakit nawalan na naman ng malay? Tulong! 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 Tulungan nating dalhin sa ospital. Bilis sa ospital.
Anong nangyayari sa akin? 6 na taon na siyang patay. Nagkataon lang ito. Boss Chu, Nagluloko ang mata ko. Anak, opo. Doc, pakiusap. Tulungan mo si Mama. Anak, bakit mag-isa ka lang? Nasaan si Papa? Wala akong papa. Pakiusap. Tulungan mo si Mama. Anak, malubha ang kalagayan ng mama mo. Kailangan ng 100,000 piso para sa operasyon. Pakiusap. Tulungan mo ang nanay ko. Makakakuha ako ng pera. Mabait na bata. Umuwi ka na hanapin ang matatanda. Yung sakit ng nanay mo, hindi pwedeng maantala. Hintayin mo ako, nanay. Ililigtas kita nuan-nuan. Ganito lang kaliit, hindi sapat para bumili ng gamot at gamutin ang nanay. Ano na ang gagawin ko? Hindi pwede, para iligtas ang buhay ni nanay, kailangan kong mag-isip ng mas magandang paraan. Ililigtas ko talaga si nanay. Jinshan Temple, pasok na lang ako at magdasal para kay nanay. Sana gumaling na agad si nanay. Kakaiba, bakit ito? Dalhin ko na lang sa bahay para kay nanay. Mukhang mahal ito, baka. Ipagbili ko na lang. Para magamot si nanay. Hindi pa bayad ang operasyon ng nanay mo. Hindi na pwedeng maantala ang operasyon. Doc, pakiusap maghintay ka lang. May pera na agad. tao. Boss Chu, Imbestigahan nyo kung sino ang kumuha. 1 minuto, hanapin nyo. Sino ang gumawa nito? Sage. Nahanap na Boss Chu. Habulin. Kahit anong mangyari. Kunin nyo ang gamit. Sage Boss Chu, na-locate na. Hindi siya makakatakas. Tara, bilisan pa. Sage, Sa ganito, baka makabenta ng maganda para iligtas si nanay. Ibigay mo ang gamit. bata ka. Bata pa lang nagnanakaw ka na. Kay nanay ko ito, bakit mo sinasabing ninakaw ko? Nanay mo. Bata, ibalik mo ang singsing at litrato. Napakahalaga nito sa akin. Hindi ibibigay kay nanay ko ito, kailangan ni nanay ng operasyon. Kahit kailangan mo ng pera, hindi ka dapat magnakaw. Ganito ba ang turo sa'yo ng nanay mo? Hindi ako nagnakaw, talagang kay nanay ko ito. Bata, ilabas mo ang gamit. Kung hindi, palalayasin ko ang nanay mo sa ospital. Kung gusto mong kunin, magbayad ka. Bata ka pa lang, nagsisimula ka ng magtangka ng pera. Kung hindi mo ibibigay ang pera, sisirain ko ito. Sige, magkano ang kailangan mo? 10,000. Ibigay mo.
Ibigay mo ang litrato. Hindi, ito ay gamit ng nanay ko. Ibigay mo sa akin. Masamang tao ka, sinira mo ang litrato ng nanay ko. Huwag mo akong makita ulit. Hindi pa gumagaling ang nanay ko, huwag mo siyang paalisin, pakiusap. Iligtas ninyo ang nanay ko, may pera na ako ngayon. Bata, alam mo ba kung sino ang ininsulto mo? Si Boss Chu iyon, buong ospital na ito ay sa kanya. Siya ang unang kumuha ng gamit ng nanay ko. Umalis na kayo. Kung hindi kayo alis, buong departamento ay mapapahama. Dadalhin kitang nanay mo sa ibang ospital ngayon. Doktor, pakiusap iligtas ninyo ang nanay ko, Doktor. Ate Doktor, pakiusap iligtas ninyo ang nanay ko, malapit na siyang mamatay. Bata, hindi dahil ayaw kitang tulungan. Ngayon, lahat ng ospital sa lungsod ay may balita. Kung sino man ang mag-aalaga sa nanay mo, mahahawa sa problema ni Boss Chu. Pero, may paraan pa rin, maliban na lang kung makakuha ka ng pardon letter mula kay Boss Chu. Pardon letter. Ate Doktor, pupunta na ako ngayon, pakiusap tulungan niyo ang nanay ko. Babalik ako agad. Nanay mo, umalis ka na at bumalik ka agad. Tangang bata. Hindi madaling makita si Boss Chu. Paumanhin, hindi ko na ingatan ang lugar na ito. Nabother ka dahil sa akin. Sinisumpa ko, palalakasin ko ang seguridad sa susunod. Sino ang nag-utos sa iyong pumunta rito? Tito, pakiusap patawarin mo ako, hindi na kita guguluhin. Boss Chu, maraming manloloko ngayon. Ang batang babae na ito, baka may nag-utos sa kanya. Mas mabuting mag-ingat. Dalhin mo ako sa ospital kung totoo ang sinasabi mo. Natural na papagamutin ko ang nanay mo, ngunit kung nanloloko ka, tiyak na mamamatay ang nanay mo. Hindi ako nagsisinungaling, malapit nang mamatay ang nanay ko talaga. Pumunta ka at tingnan, makikita mo kapag tiningnan mo. Salamat Tito, pakiusap pwede bang bilisan mo ang pagmamaneho? Bilisan mo. Nanay, okay ka lang ba? Nanay, huwag mo akong iwan mag-isa, nuan-nuan. Gising ka, bakit mo pinalayas ang nanay ko? Binigyan ka ng pagkakataon, di ba? Kailangan mo muna ng pardon ni Boss Chu para maligtas ang nanay mo. Isang araw na yan, tingnan mo kung anong oras na. Boss Chu, dapat ba tayong maniwala sa kanya? Sana hindi niya ako niloloko. Nanay, huwag kang. Ginoong Chu, ito ang anti-scam center ng City. Ano ang problema? Ginoong Chu, kamakailan ay maraming kaso ng panloloko.
Gamit ang mga bata para makuha ang awa, gagawa ang suspect. Ang dahilan na may malubhang sakit ang kamag-anak para makuha ang pera ng biktima. Sa ganitong sitwasyon, huwag agad maniwala. Naiintindihan ko. Tara na. Gising ka. Huwag mo akong iwan mag-isa, nuan-nuan. Lumayo ka. Yung nasa ospital, siya yun. Bitawan mo ang nanay ko. Hindi pa ang nanay ko. Masasama kayong lahat. Bakit mo pinalayas ang nanay ko? Ibalik mo sa akin ang nanay ko. Nuan-nuan. Nanay, okay ka na ba? Nuan-nuan. Uwi na tayo. Iuwi na kita ni nuan-nuan, nanay. Zawing. Hindi ba siya? Sino yung babaeng naka-wheelchair kanina? Nagalit si Boss Chu, kaya pinalayas. Ah, ganun pala. Ano ang pangalan niya? Zawing ang pangalan niya. Zawing. Paano? Kilala mo siya? Paano ko siya makikilala? Pakita mo sa akin ang medical records niya. Kaya pala buhay si Zhao-ying at may anak na pala. Hindi kaya anak ni Chumohan yang bata. Hindi pwede. Hindi dapat malaman ni Mohan na buhay pa siya. Miss, okay ka lang ba? Huwag kang matakot, nanay. Maghahanap na si Nuan-nuan. Nang masisilungan sa ulan. Hindi kasalanan ni Nuan-nuan. Nanay ang may kasalanan. Hindi ka inalagaan ng maayos ni nanay. Kapit lang, nanay. Iuwi na kita ni nuan-nuan. Zhao-ying, putang ina mo. 6 na taon na ang nakalipas, hindi ka namatay, may anak ka pang dinala. Nanay, nakarating na tayo sa bahay. Magpahinga ka muna, nanay. Bibilihan kita ng masarap ni nuan-nuan. Nuan-nuan. Ang perang ito ay hindi sapat para makakain si Nuan-nuan ng busog.
Walang kwenta talaga ang nanay. Basta kasama si nanay, kahit anong kainin natin, okay lang. Nanay, unahin ko munang ilipat ang mga gamit. Baka yung masamang tiyuhin na yon, si tatay ko pala? Dapat kong sabihin agad kay tatay para maligtas si nanay. Mukhang galit na galit si nanay kay tatay. Kailangan muna itong itago kay nanay. Binalik na naman ang gamit ni nanay. Mukhang siya nga si tatay. Ikaw na naman? Iwan mo yan. Tatay, hinahanap kita. Anong tawag mo sa akin? Tatay, ikaw ang tatay ko. Nagbago na naman ang panluloko mo, nagtatatay-tatayan ka na. Tatay, may picture ako ninyo ni nanay, nandyan ka. Kuya Mohan, huwag kang maniwala sa kanya. Puros kasinungalingan ang sinasabi ng batang to. Bakit mo kinukuha ang gamit ng nanay ko? Sino nang kumuha ng gamit mo? Kuya Mohan, may sinikato sa labas na gumagamit ng pangalan mong may anak na babae nang gugulang. Kapag tinanong mo ang pangalan ng nanay nila, sasabihin nila, Zhao Ying. Ano ang pangalan ng nanay mo? Showing ang pangalan ng nanay ko. Narinig mo, Kuya Mohan, mga skama sila. Alice! Lumabas kayo. Huwag niyong gambalain ang katahimikan ng asawa ko. Umalis na kayo. Pinaalis na sina Zhaoying at ang bata. Pero, hindi sila umalis. Zhaoying, binigyan ka ng pagkakataong umalis. Ayaw mo pa. Huwag mong sisihin ako. Gamit itong nanay ko, bakit nagnanakaw daw ako? Anong tawag mo sa akin? Tatay, ikaw ang tatay ko. Isang batang di kilala pero determinado. Na si Zawing ang nanay niya. Ano ba talaga ang nangyayari? Wang Qi. Boss Chu. Imbestigahan mo ang mag-ina. Sage. Sabihin mo, Boss Chu, may sunog kagabi sa eskinita. Mag-ina ang nakatira doon. Ina at anak. ang tinutukoy mo ay ang bata. Tara, tingnan natin. Opo. Nuan-nuan. Nasunog ang lahat ng gamit natin. Kasalanan ito ng paa ni nanay. Nanay, okay lang na nawala ang gamit, basta nandito ka. Sapat na si Nuan-Nuan.
Nanay, may panyo pa tayo, gaganda ka nito. Anak, bata ka pa kung may mangyari sa iyo. Paano na ako? Masama na naman pakiramdam mo, nanay? Tiis lang pag-uwi natin. Ipapadoktor kita. Gukare, Zawiying, matibay talaga buhay mo. Saan ka pupunta? Nanay, masamang tiyahin siya. nuan-nuan. Ako. Zawiying, 6 na taon na ang nakalipas. Akala namin patay ka na. Ngayon, bumalik ka pa na may anak. Ano, hinahanap mo si Kuya Mohan? Gukare. Ano ba talaga ang gusto mo? Sino nagsabing hanapin ko siya? Ano? Habang buhay ka, natatakot ako, kailangan kang mawala. Saka lang ako mapapanatag. Wala ka talagang tiwala sa sarili sa buhay ko. Hindi ko siya mapapatawad. Paano ko siya hahanapin? Maganda ang salita, ikaw at ang anak mo. Dito kayo nagpapalipas ng araw. Baka makita kayo ni Kuya Mohan. Kaya. Kahit sa sira-sirang bodega, ayaw mo kaming patuluyin. Kung hindi mo gagawin, tulungan na lang kita. Ano yan? Bitawan ang anak ko. Ano ang ginagawa ninyo? Bitawan ang nanay ko. Tumahimik ka. Bitawan ang nanay ko. Bilisan mo. Opo. Siyempre, ihahatid ko kayong mag-ina sa dapat ninyong puntahan. Paghasyan ninyo ito. Ito ang mag-ina para sa inyo. Huwag ninyong hayaang mabuhay silang umalis dito. Zawiying, anong nangyayari? Ang bata, ang ganda ng kutis. Pwede itong ipambili ng pagkain. Maganda yung babae. Sayang pilay. Muna akong tikman, saka kita patayin. Bitawan mo ang nanay ko. Dalhin mo. Alice, umalis ka na. Master, ikaw pala? Tigil na, umalis na tayo. Kalbo, nagtangka ka sa akin. Huminto ka. Nuan-nuan, itulak mo ang nanay. Lolo. Huminto kayo. Sugurin nyo. Master, ingat. Umalis. Bitawan mo. Santukin nyo. Nanay, gising ka. Nanay. Amitabha, dalawang magkapatid, ang hirap ng mundo. Bumalik na kayo. Bumalik ka. Matanda ka. Sinira mo ang plano namin. Alam mo ba? Patayin nyo. Tumigil kayong lahat. Tatay, papatayin nila kami. Tulungan mo si nanay. Ano ang sinabi mo? Kuya Mohan, huwag kang maniwala sa bastos na yan. Naawa ako sa mag-ina. Inupahan ko ang driver para iuwi sila. Sabihin nyo, ako ba ang nag-upa sa inyo? Binigyan kami ni MS gunang 2,000. Paihatid sila. Nagsisinungaling kayo. Sinunog niyo muna ang bahay namin. Kuya Mohan, paano ka maniniwala sa magnanakaw? Tatay, mamamatay na si nanay. Kailangan niya ng dugo. Tulungan mo sa... Kuya Mohan, huwag kang maniwala. Gusto lang niyang manguha ng pera. Dalhin mo ang nanay mo sa ospital. May gagawin pa ako. Tatay, tulungan mo si nanay. Mamamatay na siya.
Tatay, Bastos, tumigil ka. Pag hindi, kasama ang nanay mo, sa morgue ka pupulutin. Ginoong Chu, tulungan niyo si Mrs. Ano ang sinabi mo? Mrs. Buhay pa si Mrs. Ano? Kuya Mohan, huwag kang maniwala sa master. Iyak binayaran siya ng mag-ina. Matagal nang nangaliwa si Zawing. Paano siya nabubuhay? Kuya Mohan, Zawing. gising na, Nay, gising na. Zoing, gising na. Pumunta tayo sa ospital. Boss Chu, ligtas na si Master Gyuan, ayon sa investigasyon. Si Gu ang mastermind sa likod ng lahat ng ito. Noon pa, siya ang pumalit sa gamot ng Master na nagdulot kay Madam na may tago ng maraming taon. Mo. Kuya Mohan, patawarin mo ako. Kuya Mohan, natakot akong mawala ka. Kaya ko nagawa ang mga kalokohang ito. Alam ko mali ako, patawarin mo ako. Ang mga ginagawa mo ngayon, sapat nang ipapatay ka ng 100 beses. Dalhin siya. Ayokong makita siya muli. Kuya Mohan, kahabagan, mali ako. Doktor. Kumusta na siya? Ang kalagayan ni Madam Chu, mas komplikado kaysa inaasahan namin. Paano nangyari ito? 6 na taon na ang nakalipas, malubha ang pinsala sa organ at nerve ni Madam. Malawak ang pagkamatay ng cells na nagdulot ng paralysis at ngayon ay nadagdagan pa. Nagdulot ng pansamantalang pagkawala ng memorya. Boss Chu, ayos ka lang ba? Nawalan ng memorya si Zawing. Nay, ayos ka lang ba? Nuan-nuan. Ikaw pala ang aking anak. Nuan-nuan, ako ang tay mo. Tay, akala ko ayaw mo na sa amin ni Nay. Nuan-nuan. Tay ang may kasalanan sa'yo. Mali si Tay. Tay, Mas mabuti na ba? Sino ka? Nay, si Tay ang sumagip sa atin. Sino kayo? Magkakilala tayo. Siyempre. Magkaibigan tayo. Ako. Wala akong maalala. Okay lang kung hindi mo maalala, magkikilala na lang tayo ulit. Nanay, naalala mo pa ba ako? Ako si Nuan-nuan. Anak ko talaga ako. Anak mo talaga ako. Talagang hindi mo na maalala? Nuan-nuan. Kasama pa si Nuan-nuan. Sa pagtitinda ng Candy Hawthorne, masarap ang Candy Hawthorne na ginawa mo. Masarap talaga. Nanay, Nagtago ka na naman para magtinda, paano kung may masamang tao na kumuha sa iyo? Huwag kang mag-alala, malaki na ako. Kaya ko nang alagaan si Nanay. Nuan-nuan.
Anak ko, Nanay, naalala mo na si Nuan-Nuan. Nuan-Nuan. Sino yung lalaki? Nanay, si tatay yun, nakita na natin si tatay. Nuan-Nuan. Hindi ko siya kilala. Nadaya ka siguro. Tara na. Umalis na tayo dito sa ospital. Boss Chu, hindi ka naalala ni Mrs. Sa tingin ko, dahan-dahan na lang. CJ. Magdagdag tayo ng mga tauhan para bantayan sila. Mga maganda, gusto nyo bang sumali sa auditions ng I Want a Home? Alam ko yan, audition ng Love is in the Air. Maganda yung Love is in the Air. Nung nakaraang buwan, nakahanap ng jowa ang kaibigan ko. Totoo ba yun? Gusto kong sumali. Sige, magparehistro ka. Nanay, saan ba tayo pupunta? Nuan-Nuan kahit hindi ko. Maalala lahat ng nangyari. Ayaw kong maghirap. Kasama ako si Nuan-Nuan. Gusto ko lang maghanap ng trabaho para kumita. Nanay, hindi ako takot sa hirap, malaki na ako. Kaya ko nang kumita. At mukhang mayaman si tatay. Pero hindi mo pa siya kilala. Huwag na lang nating guluhin siya. Sige na, malaki na si Nuan-Nuan. Parang matanda na. Hello ko, galing kami sa Love is in the Air. Ikaw lang ba ang nag-aalaga sa anak mo? Mag-isa lang ang nanay ko na nagpalaki sa akin. Nag-iisa kayong nag-aalaga ng bata, pero pinipili pa ring mabuhay. Ang istorya nyo, mapapalabas sa programa namin. Siguradong makakaantig sa buong internet. Gusto nyo bang sumali sa auditions ng aming programa, Heartbeat at this moment? Kapag sumali sa auditions, makakakuha kayo ng Heartbeat Grand Package na nagkakahalaga ng 888 pesos. Ako. May kapansanan at may anak pa. Sino ang magkakagusto sa akin? Baka. Hindi na lang. Ayos lang yan, Ed. Nakita namin na hirap kayong mag-isa na may anak. Ganito na lang, mag-apply ako sa programa. Basta sumali lang kayo sa auditions, dagdag pa rito. Bibigyan namin kayo ng 8,888 pesos na premyo. Ano sa tingin nyo? Kapag may pera na, makakarenta na ng bahay. Hindi na kailangang sumunod sa akin si Nuan-Nuan. At magpalipat-lipat. Maligayang pagdating sa Heartbeat at this moment. Na eksklusibong inisponsor ng Gusto Kong Magkaroon ng Tahanan. Ngayong gabi, ang pinaka-spesyal na babaeng panauhin, gamit ang katatagan. Isinusulat niya ang himala ng pagmamahal ng ina. Gamit ang ngiti, nilalabanan ang hindi patas na kapalaran. Gamitin natin ang pinakamainit na palakpak para sa unang babaeng panauhin. Lumabas na. Nawalan ng memorya si Zhao Ying, hindi niya ako kilala. Ano ang gagawin ko? Boss Chu, magandang balita. Ang programa na sinusuportahan ng kumpanya natin, Heartbeat at this moment, ay nakakuha ng malaking reaksyon. Ngayon, ito'y live na sa buong mundo. Ngayon, ang mga advertiser ay humihiling ng sumali. Bakit naka-wheelchair pa? MS Zhao, pakilala naman po muna. Magandang araw sa lahat. Ako ang unang babaeng panauhin. Ano ba yan, programa? Naghanap ng lumpo para lang magpansin? Paano pa magtatagumpay ang paghawak kamay? Pumunta ako sa programa para maghanap ng magandang girlfriend, hindi para mag-ampon. May bitbit pang anak. Abala ako araw-araw. Saan ako kukuha ng oras at lakas para alagaan ang isang may kapansanan? Kung malaman ng nanay ko na nakipag-date ako sa naka-wheelchair, babaliin niya ang mga binti ko. Maganda naman si Zhao Ying. Huwag niyo pong sasabihin ang masama sa nanay ko. Siya ang pinakamabuting nanay sa buong mundo. Tara, puntahan natin ang lugar. Opo. Pakalma muna ang lahat. Ano pa bang sasabihin? Hindi na ako magre-record. Kung alam ko lang na ganito, hindi na sana ako dumating. MS Zhao, pasensya na kung lahat ng lalaking bisita ay tutol, ayon sa patakaran, kailangan mo nang umalis. Salamat, okay lang. Nuan-Nuan, alis na tayo. Sandali,
May pumili sa bisita #1. Daya ito, no? May pumili pa rin sa ganyan. Plano lang ito, di ba? Daya talaga. Tatay. Nanay, siya ang tatay ko. Nuan-nuan, huwag kang tatawag ng ganoon. Hindi ba't ito ang buhay na Hads, si Presidente Chu ng Chu Group? Buhay na Hades na si Chu. Parang narinig ko na to. ML Zawing. Ako si Chumuhan. Nais kitang makasama. Chumuhan. Pamilyar ang pangalang ito. May koneksyon kaya ako sa taong ito? Ginoong Chu. May kapansanan ako sa paa at may anak na babae pa ako. Kung ayaw mo, Wala akong pakialam kung may kapansanan ka man. Wala rin akong pakialam kung may anak ka. Gusto ko lang bigyan ka ng kumpletong pamilya. plano kaya ito ng production team? Binabati namin sina Zhaoying at Ginoong Chu. Sana'y magkasama sila sa mga susunod na araw, dumaan sa bawat tag-init at taglamig, at hawakan ng mahigpit ang kanilang kaligayahan. Pagbati sa kanila. Pakikuha ng staff ang Love Luxury Package at bonus mula sa aming sponsor. Mabuti naman. Magkasama na rin sila nanay at tatay. Ginoong Chu. Salamat ngayon. Kung wala ka, katatawanan na naman kami ni Nuan-nuan. Sapat ang bonus para umarkila. Ayoko nang makaabala pa sa'yo. Mag-akila ka. Swerte, may kaibigan akong ahente. Mura raw ang presyo. Samahan kita. Sige, salamat, Ginoong Chu. Ching, Siya ang kaibigan kong ahente. ako. Ahente ako. Ginoo, ako ang mag-aarkila. Hindi kailangang malaki, 1 kwarto at sala lang. Narinig mo? 1 kwarto at sala. Boss Chu, wala kayong ganoong kaliit. Lahat ng bahay nyo, 200 square meters pataas. Mayroon akong shared apartment, pwede mo muna itong ipaupa sa kanila. Si MR Chu ay nakatira sa shared apartment. Dalhin ko kayo para tingnan. Enan, Ara na. CJ. Ito na. Tingnan ninyo, okay ba ito? Ang laki nito, hindi ko kayang bayaran ang renta. Hindi, nakatira rin ako dito. Hati-hati kayo sa renta. Magkano ba ang renta kada buwan? 5. 5,000. Ang mahal, aalis na lang ako. Hindi, 500 lang, 500 kada buwan. Ang mura naman. Ito, kamag-anak ko ang may-ari ng bahay na ito. Kahit hindi na magbayad, okay lang. Sakto, libre pa ang pag-aral ng bata. Malapit sa eskwelahan, bagay na bagay sa'yo. Ah, salamat sa inyo. Ang galing. May bahay na tayo. Boss Chu, ano na ang gagawin natin? Alagaan mo si Zawing. Ikaw ang maghatid kay Nuan-nuan sa eskwelahan. Seg, Boss Chu. Zawing. Zawing, bilis, tara na. Dahil sa malubhang pagkaubos ng dugo at enerhiya ilang taon na ang nakalipas, ang mga internal organs ni MRS ay nasa yugto na ng paghina. Unti-unting nawawala ang buhay. Kaunting panahon na lang ang natitira. 6 na taon na ang nakalipas. Ginawa niya ito para iligtas ako.
Chuyi, pesensya na sa iyo. Noon, hindi ko naprotektahan si MRS, kaya umalis ako. Wala akong magawa noon. Tulungan mo na lang ako para mailigtas siya. Chuyi. Ito ang Memlu 1. Gawa ito sa Snow Lotus ng Kulon, century-old ginseng, at daan-daang uri ng halamang gamot. Inihanda sa loob ng 49 na araw. Kapag kinain ni MRS, gagaling ang mahinang organs niya, at pati ang sakit sa kanyang paa. Totoo ba ito? Konektado na ang puso niyo ni MRS, pero ngayon, ang tanging paraan para mailigtas siya ay ang pakikipagtalik mo sa kanya. Gagamitin ang iyong esensya bilang pampasigla sa gamot upang magamot si Mrs. Ngunit, Ngunit ano? Sabihin mo ng diretso. maapektuhan ka rin nito. Sa pinakamagaan, masisira ang iyong mga ugat, at magiging kapansanan habang buhay. Sa pinakamalala, maubos ang iyong esensya, at mawawalan ka ng buhay. Bagamat makakaligtas ito kay Mrs., ikaw naman ang maapektuhan. Sa pinakamagaan, masisira ang iyong mga ugat at magiging kapansanan. Sa pinakamalala, maubos ang iyong esensya at mawawalan ka ng buhay. Sa loob ng isang araw. Tapusin ito. Paglipat ng pag-ari ng korporasyon. Ilipat ang lahat ng pag-ari dito sa pangalan ni Mrs. At ang gold card na ito, ibigay kay Nuan-Nuan. Boss Chu, baka gusto mong pag-isipan pa ito. Sige na, gawin mo na. Opo. Ginoong Chu. Nandito ka na. Inumin mo ang gamot, gagaling ang sakit mo. Ginoong Chu, alam kong hindi na ako gagaling. Pero salamat pa rin. Kung mawala ako, pwedeng alagaan mo si Nuan-Nuan? Hindi ka mawawala. Ikaw at si Nuan-Nuan. Mabubuhay ng masaya. Aalagaan ko kayong dalawa habang buhay. Kung talagang makakaligtas ako. Pag-iisipan ko. Zoeying, pwede ba tayong? Ginoong Chu. Hindi na kita paunlakan. Umuwi ka muna. Hindi na ako makapaghintay, kailangan na nating magtalik. Paumanhin, Zoeying. Ito lang ang paraan para mailigtas kita. Ang binti ko. May pakiramdam na ang binti ko. Chumuhan. Paano ako naging kasama mo ulit, Chumuhan? Sasaktan mo na naman ba ako? Zoeying, pakinggan mo muna ako. Ako ang nagkamali. Naalala ko na. Naalala ko na ang lahat. Zoeying, mapapatawad mo ba ako? Ako ang nagkamali. Akala mo ba sa isang nagkamali mo lang?
Sapat na ba ito para mabayaran ang lahat ng panloloko? Simula't simula pa. Niloloko mo lang ako. Ginagamit mo lang ako. At ngayon, pinipilit mo pang agawin ang lahat sa akin. Chumuhan. Kahit na ako si Zawing ay 3. Hindi kita patatawarin. Zhaoying. Nanay, sino po ang sumulat ng mga ito? Masyado akong tanga noon. 7 taon na ang nakalipas, para sa kanya, sinulatan ko ang buong puno ng mga blessing card. Plastic. Nanay, ang totoo, marami na pong nagawa si tatay nitong mga nakaraang araw. Mabuti naman po siya sa akin. Huwag mo nang banggitin ang tatay mo sa hinaharap. Sige po, nanay. Amitabha Bodha. Lolo. Mabait. Ang mga blessing card na ito ay isinulat ni Chu Yi para sa iyo, Ginang. Sinasabing mula noong araw na nawala ka, 6 na taon na ang nakalipas. Hindi tumigil si Chu Yi. Anong silbi ng mga ginawa niya? Ang mga sugat na dinanas ko. Hindi mababayaran ng ilang blessing card lang. Mukhang ayaw pa ring saktan ni Chu Yi ang Ginang. Hindi niya sinabi sa iyo ang totoo, Ginang. Nagkamali ka sa kanya. Kaya sa 6 na taon na ang nakakalipas. Upang protektahan ang Ginang. Ayaw ni Chu Yi na makipagtalik sa iyo. Kaya't ang buhay ni Chu Yi ay nasa bingit na. mali ang alaala mo. Ginamit niya ang buhay ko. Para palitan ang kanyang buhay. Si Gukeyer ang pumalis sa gamot ng Ginang. Kaya't ikaw ay dumanas ng kapahamakan. Pinalitan ang gamot. Akala ni Chu Yi, pareho kayong mabubuhay. Alam mo na ang mga nangyari pagkatapos. Ginang, tumalikod ka sa mundo at ayaw mo nang makita siya. Noon, upang iligtas si Chu Yi, naabot na ng Ginang ang limitasyon ng puso. Ang ordinaryong gamot ay hindi na makapagbabago ng tadhana. Matapos ang inyong pagtatalik 6 na taon na ang nakalilipas, nagkaugnay na ang inyong mga puso. Upang mailigtas ang Ginang ngayon, kailangan ng parehong paraan para maaktivete ang mga selula ng Ginang at magsimulang maghilom. Kung gusto mong iligtas ang Ginang, huwag kang mamatay. Kailangan lang gamitin ang kakanyahang dugo ni Master Chu at magsagawa ng yinyang reconciliation kay Ginang para mailigtas ang buhay ni Ginang. Ngunit sa ganitong paraan, sa pinakamagaan na sitwasyon, magdudulot ito ng panghabang buhay na pagkaparalisa ni Master Chu. At sa pinakamasamang sitwasyon, maaari itong magdulot ng agarang pagkamatay ni Master Chu. Bakit ganito? Hindi kaya. Nagkamali ako ng paghuhusga sa kanya? Si Master Chu ay naghanda na para sa pinakamasamang posibilidad. Inilipat na niya lahat ng kanyang mga ari-arian na nasa ilalim ng kanyang pangalan papunta sa pangalan ni Ginang at ng Binibini. Ano? Bakit hindi ninyo sinabi sa akin? Bakit? Kung nalaman mo ang katotohanan, tatanggapin mo pa ba ang pagliligtas ni Master Chu? Guro. Nasaan siya? Ang pagdating at pag-alis ng kapalaran, may itinakda ng tadhana. Hayaan na lang natin sa kapalaran ang lahat. Ite. Chumuhan. Nasaan ka ba, Chumuhan? Ite. Chumuhan, nasaan ka? Ite. Chumuhan, nasaan ka?
Chumuhan, nasaan ka ba? Chumuhan, nasaan ka? Chumuhan.